Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day! Mabuhay! Mga ka-AI, mga ka-bosses! Ayan, ako po si Pocholo De Leon Gonzales, the Voice Master, at welcome na naman po sa panibagong episode ng The AI Talks with the Voice Master. Dito sa show na ito, hindi lang tayo basta kwentuhan. Kwentuhang may kabuluhan, may puso, at syempre, may boses. Ako po muli, si Voice Master, the AI Voice Master. This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Pag-uusapan natin ang isang napakalalim pero sobrang mahalagang tanong. Ano nga ba yan? Ano na ba ang ibig sabihin ng pagiging tao sa panahon ng AI? Isang bagong kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan ang ating tinatahak. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang makabuluhang kwentuhan tungkol sa AI at human evolution. Alam niyo mga ka-AI, sa loob ng libo-libong taon, tayo ang pinakamatalinong sa lahat, sa lahat ng nilalang sa mundo. Mula sa pagiging isang di kilalang unggoy sa Africa, naging hari tayo ng kalikasan. Tayo ang gumawa ng mga teknolohiya, sistema, at lahat ng uri ng kabihasnan. Pero ngayong may AI na, may bago na tayong kalaban. Yes! Hindi lang ito simpleng robot, hindi lang ito simpleng calculator. Ang AI, mga ka-AI, ay hindi na basta tool. Isa na siyang agent. May sarili na siyang isip. Kaya na niyang gumawa ng sariling desisyon. Kaya niya nang matuto. Kaya niyang baguhin ang sarili niya. Nakakatakot, di ba? Pero, ito ang realidad. Isipin mo ang AI bilang isang baby. Pero hindi basta-bastang sanggol. Ito ang baby na pinalaki natin ngayon o pinapalaki natin ngayon. Pero maaaring lumaki at lampasan tayo bukas. Paano mo tuturuan ng isang batang super talino? Kung paano siya lumaki ay depende sa ugali nating mga magulang. Kung tayo ay sinungaling, mandurugas at abusado katulad ng napakarami ngayon na nandyan, guess what? Ganon din ang magiging AI. Kaya nga, may malaking usapan ngayon tungkol sa tinatawag na AI alignment. Paano ba natin sisiguraduhin na ang mga AI na ginagawa natin ay naka-align sa kabutihan, na hindi ito lalaban sa atin? Pero teka, paano kung tayo mismo mga tao ay hindi marunong magpakabuti? Katulad sa nangyayari ngayon sa mundo, di ba? Naisip pa yun? Dahil sa AI, sobrang daming impormasyon ang abot kamay na natin. Talagang parang sobrang unlimited, di ba? Kung may unli rice, ito, mas unli information. Pero tandaan nyo hindi lahat ng impormasyon ay katotohanan. Sa sobrang dami ng data, malulunod ka kung hindi mo alam ang hahanapin. Di ba? Kaya ngayon, ang tanong,
Nagiging matalino ba tayo o mas nagiging magulo lang ang utak natin? Sa dami kasi ng mga iniisip natin, no? Ang tunay na problema ay hindi kung paano tayo yumaman gamit ang AI, kundi paano tayo magiging mas mabuting tao gamit ito. Sa sobrang dami ng power na naipon natin bilang tao, bakit parang hindi pa tayo masaya? Bakit parang hindi pa rin natin alam kung sino tayo, di ba? Naisip mo yun ba yun? Ay nako. Mga ka-AI, alam nyo ba na ngayon may mga religious AI na? Uy, ano yun? Oo, ginagawa na ito ng ibang bansa. AI na marunong mag-quote ng Bible, Quran, Torah. Pero ito ang catch. Hindi sila nangangailangan ng pare, imam o pastor. Ang tanong, kanino ka maniniwala? Sa tao? O sa AI na kabisado ang buong banal na kasulatan? Delikado ba ito? Posible, pero depende pa rin sa layunin natin. Tandaan, AI learns from us. Kung tayo mga tao ay hindi nagkakaisa, hindi marunong magtiwala sa isa't isa at puro na lang away, katulad na nangyayari ngayon sa buong mundo, lalong-lalo na sa Kongreso at Senado, pati ang mga kontrakto na yan. Paano natin naasahan magiging mapagkakatiwalaan ng AI na galing sa atin mismo? Ha? Isipin mo to. Marami tayong kinatatakutang immigrants ngayon. Mga dayuhang manggagawa, refugees. Kahit dito no, sa Pilipinas, sobrang dami nating mga dayuhan na kinakatakutan natin. Pero ang tunay na immigrants ng panahon natin, AI immigrants. Hindi sila tumatawid ng dagat. Hindi nila kailangan ng visa, di ba? Dumadating sila sa bilis, depende sa bilis ng internet. Ang mga AI na ito ay maaaring may sariling kaisipan. Mga alien intelligence yan, di ba? Paniniwala at kapangyarihan. Kaya kung hindi tayo handa, baka tuluyang matabunan ang ating kultura, trabaho at pagkatao. Kaya ang hamon natin at ang hamon ko sa inyo at hamon ngayon mga ka-AI ay hindi lang kung paano natin gagamitin ang AI. Ang mas malaking tanong ay paano natin pagkakaisahin ang mga tao para gumawa ng AI na mabuti. Ang AI ang solusyon sa problema ng tiwala. Tayo ang solusyon. Kapag naayos natin ang tiwala sa isa't isa, saka pa lang tayo makakagawa ng AI na mapagkakatiwalaan. O kaya nga naglalabanan ang Amerika, 'di ba, at ang China. At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence. Isang mainit na pagbati, mga ka-AI. Sa panahon ng mabilis na pagbabago, narito tayo sa harap ng isang bagong yugto ng ebolusyon. Hindi na lamang pisikal, kundi intelektual at teknolohikal. Mula sa munting pinagmulan natin sa Afrika, naglakbay tayo, natutong mag-apoy, gumawa ng gulong, bumuo ng wika, hanggang sa tayo'y naging hari ng mundo. Ngunit ngayon, may bagong nilalang na ating nilikha, Artificial Intelligence. Hindi na basta laruan ang AI. Ito'y naging nilalang na may kakayahan, nagdedesisyon, natututo at lumilikha ng bago. Isipin mo, ang lahat ng imbensyon noon ay nangangailangan ng kamay ng tao, ng utos, ng kontrol. Pero ang AI, kayang magdesisyon mag-isa, kayang mag-imbento ng hindi mo inutos, kayang magbago at mag-adapt sa sarili niyang paraan. Isang revolusyon na hindi na mapipigilan. Ang AI ay salamin ng tao. Parang batang natututo sa nakikita, hindi sa salita. Kung ang ipinapakita natin ay kasakiman, kasinungalingan at pag-aalinlangan, iyon ang magiging anyo ng AI na ating lilikhain. Kaya napakahalaga na maging makatao tayo, sapagkat ang ating mga gawa, ugali at prinsipyo ang humuhubog sa kinabukasan ng teknolohiya. Sanay tayong mag-ipon ng kapangyarihan, mula apoy, riles, bomba atomika. Ngunit hindi pa natin lubos na nauunawaan kung paano gawing karunungan at kaligayahan ang kapangyarihang iyon. Tayo ang pinakamatalino,
Ngunit tayo rin ang pinakamadaling malinlang ng sarili nating ilusyon. Ang revolusyon ng AI ay parang pagdating ng tren noong unang panahon. Akala mo na'y simpleng transportasyon, ngunit binago nito ang buong mundo. Ganoon din ang AI ngayon. Bata pa, ngunit bukas siya na ang magdidikta ng ekonomiya, medisina, edukasyon, relihiyon at kultura. Ang AI ay parang milyong digital immigrants na dumarating sa planeta. Hindi sila tatawid ng dagat, hindi dadaan sa immigration. Dumarating sila sa bilis ng liwanag, babaguhin ang trabaho, kultura at lipunan, walang humaharang. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, tiwala. Hindi AI ang tunay na problema, kundi tayo mismo. Kung hindi tayo marunong magtiwala sa isa't isa, paano tayo makakalikha ng AI na mapagkakatiwalaan? Kung puno ng kasinungalingan, kasakiman at alitan ang mundo, ganoon din ang magiging AI. Pero may pag-asa. Kung kaya nating baguhin ang sarili, kung kaya nating magmahal, magtulungan, magtiwala, ang AI ay magiging katuwang, hindi katapusan ng sangkatauhan. Ang tunay na laban ay hindi tao laban sa makina, kundi tao laban sa sariling kasinungalingan, kasakiman at kahinaan. Kapag nagtagumpay tayo sa laban na yon, hindi tayo papalitan ng AI. Bagkus, tutulungan tayong umangat at magtagumpay bilang isang lahi. Ang pinakamalaking eksperimento sa kasaysayan. Tandaan ninyo, lahat tayo ngayon ay kasali sa pinakamalaking social experiment sa buong kasaysayan ng tao. Hindi na ito simpleng teknolohiya na ginagamit natin. Ito ay bagong nilalang na kasama natin. At sa unang pagkakataon, hindi natin alam kung ano ang magiging kinabukasan. Kasi wala tayong manual, wala tayong rehearsal. Hindi natin pwedeng i-simulate ang buong mundo sa isang laboratorio. Parang sabay-sabay tayong tumatalon sa dagat. At sabay-sabay pa lang nagtatayo ng bangka habang nasa gitna ng alon. AI bilang bagong organizing principle. Noon, relihiyon ang naging sentro ng lipunan. Naging gabay ang simbahan, ang pari, ang pastor, ang rabay. Pero ngayong panahon, isang AI na kayang magbasa, magsalita, at magpaliwanag ng lahat ng teksto ang pwedeng pumalit bilang authority. Hindi lang iisa, kundi libo-libong bersyon. May AI rabbi, AI imam, AI pastor, AI guru. Sino ang paniniwalaan ng tao kung lahat sila ay magsasalita ng sabay-sabay? Hindi na monolithic ang mundo. Wala nang iisang sentro. Magiging kalat-kalat, sabay-sabay at magulo. At dito natin mararamdaman kung gaano kahalaga ang karunungan ng tao, hindi lang ang intelihensya ng makina. Ang laban sa trabaho at ekonomiya mga ka-AI, hindi lang blue-collar jobs ang tinatamaan ngayon. Dati, akala natin driver, factory worker, cashier lang. Pero ngayon, pati white-collar jobs, mga abogado, doktor, writer, guro, unti-unting kinakalabit ng AI. Ang tanong, handa ba tayo? Kasi ang AI, hindi humihingi ng sweldo, hindi nagli-leave, hindi nagkakasakit. Ang tao, may pangangailangan. Kaya kung hindi tayo matututo kung paano gamitin ang AI bilang kakampi, baka mapalitan tayo. AI bilang digital immigrants. Kung tutuusin, tama nga, parang malawakang migration ito. Hindi galing sa ibang bansa, kundi galing sa cyberspace. Hindi sila nag-a-apply ng visa. Hindi tumatawid sa dagat. Dumadating sila instantly sa cellphone mo, sa computer mo, sa opisina mo. At dadalhin nila hindi lang skills, kundi ibang klasing kultura. Ang kultura ng bilis, ng walang pagod, ng walang emosyon. Kaya ang tanong, paano natin ipapantay ang pagiging tao sa pagiging makina? Ang kinabukasan, tiwala at pag-ibig. Mga ka-AI, hindi ko ito inuulit para takutin kayo. Inuulit ko ito para ipaalala. Nasa atin pa rin ang bola. Kung papayagan nating pairalin ang kasinungalingan, kasakiman at kawalan ng tiwala, huwag tayong magtaka kung magiging ganoon din ang AI.
Pero kung kaya nating piliin ang kabutihan, integridad at pagmamahal, gagayahin iyon ng AI. Kaya ang pinakamalaking hamon ngayon, ayusin muna natin ang tao, ang ating relasyon sa isa't isa, ang ating tiwala, ang ating pagpapakatao. Dahil kapag nagawa natin iyon, hindi lang tayo makakaligtas sa panahon ng AI, tayo ang mangunguna. Pangwakas mga ka-AI, ang kinabukasan ay hindi na tao versus AI. Ang tunay na laban ay tao versus tao. At higit pa, tao versus sarili. Kung matatalo natin ang sarili nating kahinaan, ang kasinungalingan, kasakiman at delusyon, AI will not end us. AI will elevate us. At doon magsisimula ang tunay na evolution ng sangkatauhan. Narito na ang AI on the road kasama si Mac Florendo. Hello, great day. Nandito tayo ngayon sa Cebu. Kanina kasi umuulan kaya ngayon lang ako nakalabas. Medyo makulimlim na so baka mahirapan ako maghanap ng tatanungan ko about AI. For me is AI is helpful kay makatabang siya sa mga students nga kanang need og kanang research sa mga works. Matabang siya like kanang sa mga trabaho nimo, pwede ka magpatabang na AI para kuan kanang makakuha kag idea sa yaha. Familiar ba ka ng artificial intelligence? Or nakadungog na ka na? Oh, nakadungog. Unsa man na para nimo ng or AI, unsa man na para nimo? Pero nakadungog ko, wamo ko pa na sa puna-una lang, waman ako, pala na ko tagda ka. Oh, wala nimo ta pero nakadungog ka. Pero gagamit kag cellphone, di ba, technology ana. Di, ang akong asawa namas akong asawa ang cellphone. Oo. Wala kay na kanang anything na naibawa na ng AI wa ka na iba. Wamo ko na bawaan na. Ikaw sir, sa imong trabaho o sa imong edad, open ba ka ana nga technology? Okay ra o okay ra nandito sa man imong panglantaw? Okay naman siguro na. Kung naay makatudlo. Tunay makatudlo. So I think mga kasagaran sa ngani nga trabaho, I think importante po nga naay makatudlo. Kay naa na may technology nga kakwintag kita. Di ba makabalo ka, pila pa stock. Kisa nga imong gamiton ra imong panguna-una, imong utok na usahay makalimot ka. So I think maura to no. Siguro kung naay makatudlo sa atong tanan unsa makatabang. Makatabang. Oo. Oo. Maura to. Okay, na may kalibutan dyan na. Okay ra. At least nakahibalo pug ko nga kinahanglan siya sa kasagaran. Kung naay makatudlo. So sige kuya, maura to akong pangutana. Salamat. Kapay pangutana, unsa imong nahibawan about AI or artificial intelligence or kung nakadungog na kaana? Ang naibawa na kay siya advanced technology. Oo, technology siya. Unsa pa man imong naibawan? Unsa man iyang mabuhat? Mabuhat, dagan siyang mabuhat pareha ng pag-search sa mga assignment or mga info nga imong ganahan maibawan. Ikaw nakagamit na makaana? Magamit pero kuhan ra siya lang kaning sa ChatGPT kung maghimog mga assignment. Estudyante pa ka? Oo. Student. Makatabang siya. Makatabang. Kanang sa imong trabaho, makatabang siya dili? Sa akong trabaho, O kanang kini? makatabang man kung gamitan ako online selling. Oo, kung magamit siya. Ang point is magamit siya. Oo. Kanang mga what if kanang ubang vendor diri mga senior na tiguang na tanaw nimo makatabang sa ilang AI. Makatabang kung trabaho sila nga kung saan paggamit. Pero murag wala man kaayo dili kay sila okay. Dili kay wala kay dili mo kay sila kanang murag di kay sila tigamit og mga pareha ng cellphone ko. Unless nga na makatudlo. Oo, ana kung naitudlo na. So ikaw unsa man imong mensahe sa pares nimo nga estudyante pero gatrabaho pod. Ikaw naman kay idea sa AI basig makahatag kag tips sa uban ba? Oh. Ang martaga na kay unless kung nadyo mo guide nila or willing sa sila makatod makaibaw ra sa sila unsay pag-aansay. Sige, Salamat. salamat pod.
At yan ang ilan sa mga nakausap ko sa Cebu. Ako si Mac, the voice of magic, at kita-kits tayo sa AI on the road. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Kung dati ay simpleng mapa lang ang Google Maps, ngayon ay isa na itong AI-powered travel assistant. Sa pamamagitan ng 5 bagong AI features, ginawang mas immersive, mas personalized, at mas intuitive ang karanasan sa pagbiyahe. Immersive view, realistic 3D experience, na para kang lumilipad sa syudad gamit ang NEO-RF o Neural Radiance Fields. AI-powered search, personalized restaurant and activity recommendations base sa preferences mo at search history. Enhanced navigation, real-time augmented reality directions, gamit ang camera ng phone mo. EV charging info, updated data sa charging stations, availability, presyo at nearby amenities. Lens in maps. Point your camera at a building to instantly get ratings, menus, and translation. Hindi lang ito mapa. Ito na ang AI tour guide sa bulsa mo. Apple has done it again. Ipinakilala nila ang Fast VLM, isang makabagong vision language model na 85x na mas mabilis, 3x mas compact, at kayang tumakbo ng maayos kahit sa MacBook Pro lang. Gamit ang hybrid architecture na tinatawag na Fast VT-HD, pinagsama ng Apple ang bilis ng convolutional layers at ang talino ng transformers. Ang resulta kayang basahin, unawain at sagutin ng AI ang charts, documents, images at iba pa. In real time, on your local device. Hindi mo na kailangan ng supercomputer para gumamit ng matalinong AI assistant. Nasa laptop mo na yan at ayon sa benchmark test, tinalo nito ang iba't ibang AI models pagdating sa bilis at accuracy. Ang dating pangarap ng AI sa bawat tahanan, ngayon posible na. May bagong AI na hindi lang basta sumasagot, kundi ipinapaliwanag kung paano siya nagdesisyon. Ito ang Elisha, isang open-source Python-based AI framework na may transparent decision making. Ang 3 haligi nito, Decision Tree Architecture. Makikita ang bawat hakbang ng AI reasoning, kung saan siya nagtagumpay, saan siya nagkamali, at paano niya inayos ito. Dynamic display, automatic presentation ng data gamit ang tables, charts, product cards o logs. Depende sa klase ng impormasyon. Data expertise. Bago pa magsimula ang query, naiintindihan na ni Elisha ang structure ng data mo. Hindi siya nangangapa sa dilim. Libre, adaptable, and fully customizable. Kaya't perfect ito para sa mga developers, data scientists, at AI educators. Hindi lang ito isang AI tool. Ito ay isang honest intelligence system na nagtuturo kung paano dapat gumana ang AI, with transparency and integrity. Ka-AI, sa bawat araw na lumilipas, lalong humahabol ang teknolohiya sa pangangailangan ng tao. At ngayon, mas totoo na ang kasabihan. Ang may alam,
may laban. Kaya't mahalaga na hindi lang tayo maging consumer ng teknolohiya, kundi maging mapanuri, responsable at handa sa mga pagbabagong dala nito. Muli kami ay mga AI-generated news anchors. Pero ang impormasyong dala namin ay para sa tunay na pag-unlad ng bawat Pilipino. Ako po si Ivan. At ako naman si Ira. Mag-ingat, magtanong, at makisabay sa takbo ng makabagong mundo ng AI. Great day! Mabuhay! At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Magandang araw mga ka-AI. Welcome back to AI and Personal dito sa AI Talks with the Voice Master. Kasama natin ngayon ang isang tunay na inspiring leader, co-founder at CEO ng Sophie AI, si Sophia C. Homeschooled siya for 17 years, cum laude graduate ng De La Salle University at ngayon ay nangunguna sa pagbuo ng AI-driven solutions para tulungan ang mga brands na gawing mas madali at mas malawak ang customer engagement nila. Sophia, kwento mo naman sa amin ng kaunti tungkol sa sarili mo at kung ano ang ginagawa mo. Hello, thank you so much for having me. My name is Sophia Nicole C, also known as Sophie from Sophie AI. Just to share a little bit about what I do for the industry. Kapag may Facebook or Instagram page ka, yung mga inquiries mo, mga comments, pwedeng AI na ang mag-reply para sa'yo. So yung mga HM, available po ba, saan po location nyo, pwedeng AI na or si Sophie AI na ang mag-reply para sa. So ginagawa namin to para yung mga business owners and yung teams nila can focus on more important tasks. Kahit anong oras, 24/7, kahit 2 AM pa na madaling araw, nare-replyan natin yung mga customers natin. Sa panahon ngayon, whether umaga, gabi, tanghali, lunch break man yan o hindi, gusto ng mga customers na nare-replyan sila agad. Ang kagandahan sa ginagawa namin ngayon is kahit English, Filipino, Bisaya, Ilocano, Taglish, Jejemon, kayang-kaya siya ng sistema namin. Trinain na namin yung AI sa local languages natin or at least yung mga major dialects. Kaya usable na siya and pwede mo siyang lagyan ng personality pag AI. So kung gusto nyo yung nagbebenta na AI para sa inyo, medyo malambing, pwede natin gawing malambing. Kung gusto nyo very straightforward, isang tanong, isang sagot, pwede rin. So, depende na lang sa client. Ganun naman ang AI, right? Sobrang talino niya and pwede natin siya turuan. Kailan mo unang naranasan gumamit ng AI at ano ang naging experience mo nun? When did I first start using AI and what was my first experience like? So I think I was in college nung lumabas si ChatGPT and super amazed na amazed ako sa tech kasi mabilis ako ma-mind block dati, whether it's writing essays or captions. Matagal ako mag-isip ng mga kahit captions para sa mga Instagram post ko lang, in-overthink ko talaga siya. So yun yung mga first use cases ko sa AI. Ginagamit ko siya pang brainstorm ng mga captions, nang isisulat ko sa mga papers. So, brainstorm lang, hindi ko kinaka-copy-paste. Pero yun, naging helpful tool siya para sa akin during college. Ang naging game changer para sa akin is meron akong prof. So, yung mga profs naman natin ngayon sa schools, hati yan eh. May mga pro and may mga against. So, may mga profs talaga ako na bawal gumamit ng AI. Pero may mga profs ako na in-encourage kami. Tapos, may isang specific prof ako na sinabi niya, mag-ChatGPT premium kayo. And for a college student,
mahal yun eh, 'di ba? Pero looking back, naging good investment siya para sa akin kasi dahil ginagamit ko siya mas often mas mabilis rin ako natuto. And from that, thankfully, naging interest ko na talaga yung AI and I decided to go with creating a business na helps with yung mga chats kasi, ayun, isa yun sa mga time-consuming tasks natin sa isang araw. If I can help businesses grow and give extra time sa mga teams, sa mga sales teams or business owners, why not? Sa trabaho mo o kahit sa araw-araw, paano nakatulong ang AI sa'yo? So, how has AI helped me with my work and daily life? So, actually, palagi kong kausap si AI as in super. Minsan kahit nagda-drive, since may voice na, yung ChatGPT ngayon, nagba-bounce off ideas ako, kausap ko siya, humihingi ako ng advice tungkol sa negosyo or minsan about life. Tama ba yung train of thought ko? Tama ba yung information na yun? Minsan kausap ko lang talaga siya. Tsaka, syempre, yung pag-reply sa business ko ngayon. So, pag nag-i-inquire yung mga tao and gusto nila mag-schedule ng meeting with me, lahat yon AI na yung kumakausap. For marketing rin, palagi ko siya nagagamit pang brainstorm and pang create ng mga posters, videos, materials. So, everything is much faster dahil may AI ako na tumutulong sa akin. Ang kagandahan sa AI kasi, the more you use it, the more kanya makikilala. So, mas matutulungan kanya. And even if hindi sa work, so minsan pag wala na kaming topic magkakaibigan, tapos gusto ko ng mga spicy questions. Minsan chat GPT rin namin, tapos tinatanong namin yung isa't isa ng mga random questions na binibigay ni ChatGPT para sa amin. So yeah, both sa personal life ko and sa career ko, palagi ko nagagamit si AI. Kung may gusto kang sabihin sa publiko tungkol sa AI, ano ang mensahe mo? Huwag kayong matakot na gamitin siya. Start small, huwag kayong ma-overwhelm. AI is just a tool. So, parang social media siya, 'di ba? May pros and may cons. So, pag may social media ka, may mga negative effects rin yan. Pero at the same time, if hindi ka gumamit ng social media, mapag-iiwanan ka. So, same thing with AI. May pros and may cons rin siya. Pero if hindi mo siya ginamit, hindi ka makakasurvive. Kasi eventually, lahat ng trabaho kailangan gumamit na ng AI few years from now. So, kung hindi ka magsistart ngayon or kung hindi ka magsistart ngayon, syempre baka mahirapan ka. Similar to nung lumabas yung mga computers few years back, 'di ba? Hindi naman lahat marunong gumamit ng computer. And few years from now, ganun rin ang mangyayari. Mahirapan ka if hindi ka marunong gumamit ng AI properly. Sa tingin mo, paano makakatulong ang AI sa mga Pilipino, lalo na sa edukasyon, negosyo o pang-araw-araw na buhay? I think AI can help the Philippines to be more productive, whether it's education, business, and everyday living. So, kunyari, education, sobrang talino ni AI. So, if may any skill ka, kung dati, Google it, YouTube mo, ngayon pwede mo na i-AI. Tapos, pwede mo i-instruct si AI na, explain it to me in a simple way. Or, explain it to me tapos kung paano mo gusto i-explain. Like a story ba? Or in a very scientific approach? So, ngayon, we don't only have information available in our hands, pero pati how that information can be delivered to us, we also have access na. Similar to businesses, may mga processes tayo na pwede namang i-automate para makasave time. Pwede na natin i-delegate siya sa AI. And everyday living, so like I said, kahit ako minsan, I'm out with my friends, ginagamit namin si ChatGPT, si AI para mag-generate ng questions, kung anong pwedeng pag-usapan. Or minsan, in the middle of the conversation, may pinag-uusapan kami, hindi namin sure, kailangan namin i-verify, gumagamit kami ng AI. So, helpful siya. Yun. And even me, before this interview, may mga few questions akong binounce off kay AI. Ano maganda sabihin, ano maganda ikwento.
At bilang panghuli, Sofia, ano ang gusto mong iwan na payo o mensahe sa ating mga tagapakinig tungkol sa pagyakap sa AI? So, final message or advice for viewers watching this is start small. If you're not using AI, just use it kahit once a day lang, a few times a week, and then build on that. Kasi if i-try nyo siya aralin sa isang upo, ma-overwhelm kayo. Ang daming AI tools out there. So, parang start small. Kahit GPT lang yan, Gemini, kausapin nyo lang ng konti. Tapos eventually, pag palagi nyo nakausap si AI, you'll find random things na matatanong sa kanya throughout the day. So, start small, start using it at least once a day, and then build on from that. Maraming salamat, Sofia Sik, co-founder at CEO ng Sophie AI sa pagbabahagi ng iyong kwento at insight. Nakaka-inspire talagang makita ang mga kabataang Pilipino na namumuno ng may excellence, integrity at purpose. Mga ka-AI, tandaan, ang teknolohiya ay hindi dapat katakutan. Gamitin natin ito bilang kasangkapan para sa mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Ako po si Pocholo Gonzales, the Voice Master, at ito ang AI and personal dito sa AI Talks with the Voice Master. Magandang araw, mabuhay! AI 101! Ang unang hakbang upang maging AI literate ang bawat Pilipino. Sa isang nakakabaliw na katotohanan tungkol sa OpenAI, isang kumpanyang nagiging isa sa pinakamaimpluwensya at pinakamahalagang tech company sa mundo mula nang ilunsad ang ChatGPT, may mga lihim na nangyayari sa likod ng mga eksena na talagang nakakabaliw. Mula sa pagtatangkang ibagsak ang kanilang sariling CEO, hanggang sa ganap na pagtalikod sa kanilang orihinal na mga prinsipyo. Ito ang buong kwento ng nakakabaliw na kasaysayan ng OpenAI. Ngunit ito rin ay isang paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng artificial intelligence. At ito ay isang kwento na nakakaapekto sa ating lahat. Si Sam Altman ay nag-aral ng computer science sa Stanford, ngunit siya ay nag-drop out upang magtrabaho sa kanyang sariling negosyo. Ito ay tinawag na loob, at ito ay isang paraan upang ibahagi ang iyong lokasyon sa mga kaibigan gamit ang iyong telepono. Gayunpaman, dahil sinimulan ni Sam ang loop bago pa man ang iPhone at ang App Store, ito ay naging isang malaking hamon. Ngunit si Sam ay nagtrabaho ng walang humpay sa kanyang negosyo, karamihan ay nabubuhay sa instant noodles at ice cream. Sa katunayan, siya ay nagtrabaho ng sobrang hirap at ang kanyang dieta ay sobrang mahirap na siya ay nagkaroon talaga ng scurvy. Pagkatapos, noong 2005, siya ay sumali sa unang klase ng Y Combinator na parang isang bootcamp para sa mga startup. At dito, si Sam ay nakakuha ng atensyon ng tagapagtatag ng Y Combinator na si Paul Graham. Si Paul ay may maraming karanasan sa negosyo at naging mentor ni Sam dahil ang dalawa ay nagkakasundo ng husto. Gayunpaman, napansin din ni Paul ang isang kakaibang bagay tungkol kay Sam. Sinabi niya, si Sam ay sobrang galing sa pagiging makapangyarihan. Maaari mong iparachute siya sa isang isla na puno ng mga cannibals at bumalik ka sa loob ng 5 taon at siya na ang hari. Nakakatuwa, hindi nagtagal at si Sam ay naging presidente ng Y Combinator. Ito ay nangangahulugan na sa edad na 30 taong gulang lamang, si Sam Altman ay namumuno na sa pinakaprestihiyosong startup accelerator na nagbigay daan sa kanya na bumuo ng mga relasyon sa maraming pinakamaimpluwensyang entrepreneur sa Silicon Valley. Si Sam ay naging sobrang konektado at ang kanyang reputasyon sa mundo ng tech ay lumago ng husto. Hindi nagtagal, si Sam ay nagsimulang magbigay ng higit pang pampublikong mga talumpati. At isa sa kanyang paboritong paksa na talakayin ay ang artificial intelligence. Noong 2015, si Elon Musk ay natakot ng husto. Siya ay nag-aalala tungkol sa kakulangan ng mga safety precautions sa paligid ng AI na sa tingin niya ay nagpo-pose ng isang existential threat sa sangkatauhan. Hindi ko iniisip na karamihan ng mga tao ay nakakaunawa kung gaano kabilis ang pag-unlad ng machine intelligence. Sinubukan kong kumbinsihin ang mga tao na pabagalin ang AI, i-regulate ang AI. Ito ay walang saysay. Sinubukan ko ito sa loob ng maraming taon. Sa puntong ito, noong 2015, ang Google ay ang walang dudang pinuno sa artificial intelligence. Sila ay nag-a-acquire ng mga AI research labs at may halos 3 kapat ng pinakamataas na AI talent na nagtatrabaho para sa kanila. At gayunpaman, nang makipag-usap si Elon sa CEO ng Google noon, si Larry Page, si Larry ay hindi mukhang nag-aalala tungkol sa AI.
Tinanong siya ni Elon kung paano niya masisiguro na ang superintelligence ay hindi magwawasak sa sangkatauhan, ngunit tinanggihan ito ni Larry ng buo. Sinasabi na si Elon ay sobrang paranoid. Ngunit sinabi ni Elon na ang Google ay may monopolyo sa AI at ang taong namamahala ay hindi nagmamalasakit sa AI safety. Isang kumpanya lamang ang malapit ng magkaroon ng monopolyo sa AI talent at computing, at ang taong namamahala ay hindi mukhang nagmamalasakit sa safety. Ito ay hindi mabuti. Kaya si Elon ay desperadong naramdaman na kailangan niyang bawasan ang kapangyarihan ng Google. At iyon ay magdadala sa kanya sa isang partnership kasama ang isang lalaki na nagngangalang Sam Altman. Noong 2015, 10 na maimpluwensyang tao sa mundo ng tech ay nagkita para sa hapunan. Si Elon Musk at si Sam Altman ay parehong naroon. Gayun din si Greg Brockman na naging maimpluwensya sa paglago ng Stripe at si Ilya Sutskever din na isa sa pinakarespetadong researcher sa AI. Sa hapunan, sila ay nag-usap ng seryoso tungkol sa artificial intelligence at sa potensyal nitong mga kahihinatnan. At tinalakay nila kung paano sila makakabuo ng isang AI company nang magkasama upang makipagkumpetensya sa Google. Sinabi ni Elon na siya ay maglalagay ng $1 bilyong na pondo. At kaya nila naisip na sa investment money ni Elon, karanasan ni Greg sa business operations, kasanayan ni Ilya sa AI, at si Sam upang i-orchestrate ang lahat. Sila ay magkakaroon ng dream team. At sa gayon, ang OpenAI ay itinatag noong 2015 bilang isang non-profit organization. Ang dahilan ay sinabi nila na ang pagkakaroon ng profit motivation sa isang teknolohiya na tulad nito ay maaaring maging sobrang delikado. At sa halip, ito ay dapat itayo para sa ikabubuti ng mundo. Ano ang pinakamalayong bagay mula sa Google? Isang non-profit na ganap na bukas dahil ang Google ay sarado para sa buong profit. Yan ang dahilan kung bakit ang open sa OpenAI ay tumutukoy sa open source, transparency, upang malaman ng mga tao kung ano ang nangyayari. Hindi namin gustong ito ay maging isang profit-maximizing demon from hell. Sa kanilang sariling mga salita, ang layunin ng OpenAI ay bumuo ng AI ng ligtas para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. At ibabahagi nila ang kanilang trabaho ng bukas sa publiko ng libre, sa halip na panatilihin itong pribado para sa kanilang sariling pakinabang. Kaya ang pangalang OpenAI. Gayunpaman, hindi nagtagal, lahat iyon ay magbabago. Nang magsimula ang OpenAI noong 2015, hindi ito mukhang isang kumpanyang magbabago sa mundo. Wala pa silang opisina, ito ay isang maliit na grupo lamang na nagtatrabaho mula sa apartment ni Greg Brockman. Kami ay nakaupo karaniwan sa sopa, kitchen counter at sa kama. Doon ginagawa ang trabaho. Medyo nakakabaliw na doon nagsimula ang isang bagay na ganito kalaki. Gayunpaman, sila ay may higit sa $1 bilyong na ipinangako mula sa iba't ibang investor. At ang pondong ito ay nangangahulugan na maaari nilang maakit ang pinakamataas na AI researcher ng mabilis. At kaya sila ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-eeksperimento lamang. Sa kasamaang palad, wala silang talagang malinaw na estratehiya. Ginugol nila ang maraming oras sa pagbuo ng isang bot na makakapaglaro ng sikat na laro na Dota 2. Naisip nila na kung makakabuo sila ng isang AI na nakakaunawa sa komplikasyon ng mundo ng laro, ito ay maaaring humantong sa isang AI na mas nakakaunawa sa ating mundo. Pagkatapos, isa pang proyekto na ginawa nila ay ang pagsubok na bumuo ng isang robot butler. Isa sa mga maagang empleyado ng OpenAI ay umamin pa. Kami ay gumagawa lamang ng mga random na bagay at tinitingnan kung ano ang mangyayari. Ngayon, nararapat na tandaan na sa puntong ito, ni si Sam ni si Elon ay hindi madalas naroon. Si Sam ay namamahala pa rin sa Y Combinator at si Elon ay may kanyang iba pang mga negosyo. Sa halip, ang OpenAI ay pinamunuan ni Ilya na itinuturing na isang henyo sa AI at ni Greg na itinuturing na eksperto sa pamamahala ng business operations. Ngunit ang buong team ay may iisang pananaw na lumikha ng AGI, Artificial General Intelligence. May iba't ibang definisyon nito, ngunit madalas itong nangangahulugan ng artificial intelligence na makakapantay o makakalamang sa kakayahan ng tao sa karamihan ng mga gawain. Ngunit ito ang susi. Ang AGI ay dapat na makakuha ng mga bagong kasanayan na hindi man lang ito na-train. Kaya naman sinasabi ng ilang researcher na ang unang super-intelligent machine ay ang huling imbensyon na kailangan ng sangkatauhan. Dahil kung makakabuo tayo ng isang makina na mas matalino kaysa sa atin, ito ay makakabuo ng mas mahusay na mga makina na lampas sa kung ano ang maiisip ng tao. Kaya sa loob ng OpenAI,
ang mga empleyado ay nag-uusap tungkol sa AGI na parang sila ay bumubuo ng Diyos. Kahit sa mga unang araw pa lamang, ang team ng OpenAI ay nag-uusap tungkol sa kung paano nila gustong bumuo ng isang bagay na maaaring ganap na magbago sa mundo. Ang AI ay malulutas ang lahat ng problema na mayroon tayo ngayon, trabaho, sakit, kahirapan. Ngunit lilikha rin ito ng mga bagong problema. Fake news na milyon na beses na mas masahol, cyber attacks na mas matindi, ganap na automated na AI weapons. Marami sa team ng OpenAI ay may parehong pakiramdam na ang kanilang binubuo ay may potensyal na maging pinakadakilang imbensyon kailanman. Ngunit sinabi rin nila na ito ay maaaring maging pinakamalaking banta sa pag-iral ng sangkatauhan. Hindi ito aktibong magmamahal sa mga tao at gustong saktan sila, ngunit ito ay magiging sobrang makapangyarihan. Isang magandang analogy ay ang paraan kung paano tinatrato ng mga tao ang mga hayop. Hindi namin kinamumuhian ang mga hayop, ngunit kapag dumating ang oras na bumuo ng highway sa pagitan ng dua lungsod, hindi kami humihingi ng pahintulot. Isang simpleng halimbawa ay kung tayo ay lumikha ng superintelligence at hilingin nito na tulungan ang Earth, maaaring may hindi inaasahang kahihinatnan. Tulad ng pagdedesisyon ng AI na ang planeta ay mas ligtas ng walang mga tao. Si Sam Altman ay nagsasabi rin ng mga katulad na bagay. Sa isang banda, siya ay pampublikong nagsasabi na sa AI, "Maari nating pagalingin ang lahat ng sakit ng tao, maari tayong bumuo ng mga bagong realidad." At pagkatapos siya ay nagsasabi rin, kung ang teknolohiyang ito ay magkamali, maaari itong maging sobrang mali. Sa tingin ko, ang AI ay malamang na humantong sa katapusan ng mundo, ngunit sa pansamantala ay magkakaroon ng mga dakilang kumpanya. Ang nakakatawa ay sinasabi nila ang mga bagay na ito noong gumagawa pa sila ng mga AI bots para sa video games, kaya karamihan ng mga tao ay hindi sila sineseryoso noon. Sa katunayan, marami ang naramdaman na ang ideya ng AI na nagiging makapangyarihan na sapat upang bantaan ang mga tao ay nakakatawa dahil sa puntong iyon ang AI ay mukhang medyo primitive pa rin. Ang mapang-uyam na paliwanag ay na ang team ng OpenAI ay nag-uusap tungkol sa AI na nagliligtas sa sangkatauhan o nagwawasak sa lahi ng tao dahil ito ay tumutulong sa pag-akit ng publisidad at investor. Ngunit mukhang karamihan sa kanila ay tunay na naniniwala sa kanilang sinasabi tungkol sa potensyal na kapangyarihan ng teknolohiyang ito at hindi sila ang tanging isa. Si Vladimir Putin ay sikat na nagsabi, "Sino man ang manalo sa karera ng AI ay magiging tagapamahala ng mundo." Pabalik noong 2015 nang magsimula ang OpenAI, ang dahilan kung bakit karamihan ng mga tao ay hindi nagbibigay ng pansin sa AI ay dahil ang larangan ng artificial intelligence ay nakakita ng mga dekada ng mabagal na pag-unlad. Ito ay tinawag na AI winter dahil pagkatapos ng maraming initial hype, may mas kaunting breakthroughs kaysa sa inaasahan. At kaya ang pondo ay natuyo at maraming researcher ay lumipat. Ngunit noong 2015 ang parehong taon na nagsimula ang OpenAI. Sa unang pagkakataon ay isang AI program ang tinalo ang isang professional na Go player na isang komplikadong strategy game. At ang AI ay kalaunan ay tinalo ang pinakamahusay na human player sa mundo. Ito ay nakaka-excite na balita. Ngunit ito rin ay naglalahad ng problema sa kasalukuyang teknolohiya ng AI. Ang AI na iyon ay makakapaglaro lamang ng Go at wala ng iba, na nangangahulugan na kung gusto mong gawin ng AI ang anumang iba pang gawain tulad ng pagsulat ng kwento o pagkalkula ng equation. Kailangan mong bumuo at mag-train ng buong bagong system para sa isang gawain na iyon na sobrang matagal. Ito ay karamihan dahil ang training data na ibinibigay mo sa AI ay kailangang malinaw na may label upang ipaliwanag kung ano ito. Ang TV show na Silicon Valley ay perpektong nagparody nito. Kung mag-train ka ng AI sa sapat na specific data, ang AI ay makakaalam kung ang isang imahe ay hotdog o hindi hotdog, ngunit wala itong konsepto ng anumang iba pa. Karaniwan, ang mga makina ay makakagawa ng isang bagay ng mabuti kung na-train, ngunit ito ay sobrang makitid na focus. Samantalang ang utak ng tao ay espesyal dahil maaari itong gumawa ng maraming iba't ibang bagay na tinawag na general intelligence. Gayunpaman, noong 2017 ay isang team ng mga scientists na nagtatrabaho sa Google ang nag-publish ng isang paper na magbabago sa lahat. Isang maliit na team ng mga engineer sa Google ang nag-publish ng paper na tinawag na Attention is all you need at iniharap nila ang isang bagong uri ng AI architecture na kilala bilang transformer.
Hindi tulad ng mga nakaraang AI system na kailangang pakainin ng sobrang specific data na may malinaw na label upang ipaliwanag kung ano ang data, tulad ng hotdog o hindi hotdog. Ang transformer ay iba. Maaari itong kumuha ng random na magulo na unlabeled data at essential na turuan ang sarili nito. At ito ay gumana ng nakakagulat na mabuti. Ang nakaka-interest ay na ito ay mga engineer sa Google, hindi sa OpenAI, ang gumawa ng unang breakthrough na ito sa transformer. Ngunit ang Google ay naging sobrang laki na sila ay sobrang mabagal at maingat. Kaya kahit na sila ay nag-develop ng kanilang sariling AI chatbot bago ang OpenAI, hindi nila ito inilabas sa publiko. Nag-aalala sila na maaari itong magbigay ng outlandish comments na makakasira sa reputasyon ng Google at magbubukas ng legal at regulatory risks. Pinakamahalaga, nag-aalala ang Google na maaari itong makasira sa kanilang search advertising business na nagpopondo sa lahat ng ginagawa ng Google. Sa hindsight, ang desisyon ng Google na gumalaw ng sobrang mabagal ay naging isang malaking pagkakamali dahil iniwan nila ang pinto na bukas para sa OpenAI na gamitin ang invention ng Google sa halip. Binasa ni Ilya ang research paper na ito tungkol sa transformer at agad niyang nakita ang potensyal nito. Alright mga ka-AI, malinaw na malinaw. Nasa harap na natin ngayon ang pinakamalaking pagkakataon ng ating buhay. Hindi ito simpleng trend, ito ay shift sa buong mundo. Pero hindi sapat ang marunong lang gumamit ng AI. Hindi sapat ang curious ka lang. Kailangan mong kumilos dahil sa bawat araw na lumilipas, lumiliit ang bintana ng oportunidad. At dito pumapasok ang aking mga advocacies. Okay? Sa AI Education PH, layunin namin gawing AI literate ang lahat ng guro at estudyante sa Pilipinas bago mag 2030. Naniniwala ako na kung hindi natin tuturuan ng mga kabataan ngayon, iiwan tayo ng mundo bukas. At syempre, wag natin kalimutan sa AI negosyo. Gusto kong matulungan ang ating mga MSMEs, mga sari-sari store owners, mga online sellers, at mga OFW na gamitin ng AI hindi lang bilang tool kundi bilang partner sa pag-asenso. At sa lahat ng ginagawa ko mula sa CVAP, Certified Voice Artist Program hanggang Creative Voices, dala ko ang pare-parehong mensahe. Ang boses mo, ang talento mo, ang creativity mo ay may puwang sa mundo ng AI. Hindi ito laban ng tao sa makina. Ito ay laban ng tao kasama ang makina. Kung paano natin gagamitin ang AI para sa iangat ang buhay, pamilya at bayan, yun, gamitin nyo ang AI. So mga ka-AI, huwag kang matakot. Huwag kang magpahuli. Tandaan mo, hindi AI ang kalaban, kundi ang sariling takot at pag-aalinlangan. At kaya bago ko tapusin ito, iiwan ko sa inyo ito. Ang AI ay parang mikropono. Wala itong saysay kung hindi mo gagamitin para ipahayag ang boses mo. Kung gagamitin mo ito ng tama, maririnig ka ng buong mundo. Kung hindi, mananatili kang tahimik habang ang iba'y sumisigaw ng kanilang tagumpay. Alright? So, sa mga gusto pang matuto sa AI, visit our website, no? AI Education or education.ph and ainegosyo.com. Alright, muli ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, at ito ang AI Talks with the Voice Master. At tandaan ninyo mga ka-AI, your voice is not just a gift, it's a responsibility. At sa panahon ng AI, ang pinakamalakas na boses ay ang may malinaw na layunin at malasakit. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang AI powered na kinabukasan. God bless everyone. Thank you at God bless. Mabuhay.